Okay, so magandang araw mga anak. So ngayon ang pag-uusapan naman natin is yung tinatawag natin na approaches in identifying the sample size. So ibig sabihin ng approaches, ito yung pamamaraan in order for us to get the sample size. So mga anak ha, pag sinabi nating sample size, ibig sabihin, ito yung magiging bilang ng ating magiging respondent. Ibig sabihin, sila yung papasagutan natin o bibigyan natin ng ating mga questionnaire. So, pag-uusapan natin kasi ang pinakamalaking tanong ngayon is, paano ba malalaman kung gaano karaming tao ang dapat kong i-survey or ilan yung magiging respondent ko? Yun kasi yung mahirap hanapin So, meron tayong tatlong pamamaraan actually. Pero bago yun, example, bakit nga ba natin kailangan kumuha ng sample mula sa population? Kasi ang gagawin natin ay mula sa maraming tao, kukuha lang tayo ng kaunti at sila ang ating magiging respondent. So, ang tanong ngayon, paano kami sir ngayon kukuha ng aming sample size? Mula sa population size o bilang ng population, paano kami magka-come up dun sa exact number ng sample or respondents na pag-surveyan namin? So, actually, merong tatlong sikat na paraan. Actually, hindi naman sikat. Ito yung basic na mga approaches na ginagamit in getting the sample size. So, approaches in identifying the sample size. First is what we call heuristics approach. Second is the literature review. And then last is the formulas. So, natural, unahin natin ang heuristics approach. So, sa heuristics approach, pag binasa natin, di ba, parang wow, ang social, heuristics approach. Pero sa madaling salita mga anak, when we say heuristics approach, ito yung tinatawag natin na rule of thumb. O yung mga nakasanayan na, o yung mga tinatanggap na rules or law. Yung kahit hindi walang nagsasabi sa atin, ito yung basic law kasi ito yung tamang gawin. So kumbaga, rule of thumb, ito yung katanggap-tanggap na laws o yung batas na ginagawa sa isang research kahit dating-dati pa ng mga research. So, ibig sabihin, kung i-compare natin to sa mga dating research, ito na yung ginagamit nila na bilang ng sample size. So, kumbaga, ito wala na computations. So, pag sinabi natin na ang research design ninyo ay ganito, so automatic may karampatan o may kaukulan yan na number na magiging respondents ninyo. Again when we say heuristics approach, rule of thumb, ito yung katanggap-tanggap ng mga rules o yung mga approach na ginagamit o bilang ng respondents na ginagamit kahit sa mga dating research. So, example, kung ang research design ninyo ay descriptive research, yung suggested number of participants or respondents natin ay pwedeng 10 to 20 yung pwedeng i-required as a respondents. Kung ang research naman natin ay correlational research design, pwedeng 100 up to 200 ang kukunin natin na respondents. So, sana nasusundan. Next, kung ang research design naman natin ay ex post facto, ito yung causal comparative. Ex post facto coming from the word after effect, kaya siya ex post facto. Ito ay kasama sa non-experimental research design. So, 30 respondents. And then, pag experimental, pwedeng true experimental or quasi-experimental, pwede na tayong gumamit ng 30 or more respondents. So, sana naintindihan na ang first approach is sinatawag natin na heuristics approach. Next naman is yung tinatawag naman natin na literature review. So, yung pangalawang paraan naman na literature review, kasi 'di ba dahil tapos na tayong magbasa at saka magsulat ng mga related studies natin ng mga nakaraan, 'di ba, for the chapter 2. Pwede yung gayahin yung mga diskarte nila, yung mga researches na nabasa natin. Tingnan nyo yung mga researchers na gumawa ng halos kaparehong topic ninyo. Tapos tingnan nyo kung paano ba nila kinuha, paano nila kinalculate, kumbaga, paano nila pinili yung sample size. So, kung ano yung napatunayang epektibo sa kanila, natural, yun din yung gagayahin yung basis para sa inyong pag-aaral. So, kumbaga, gagawin nyo siya as basis. Pwede nyo gayahin kung ano yung mga researches na somehow same ng research ninyo. And then look kung paano nila ginamit. Then you can use that at pwede nyo gamitin yung term na literature review, yung approach na ginamit ninyo.
So again pag heuristics approach, rule of thumb. Pag literature review, ibig sabihin, ito yung mga same ng research ninyo, and then pwede yung gayahin kung paano sila kumuha ng kanilang sample size or respondents. So sana medyo mas maintindihan ng mabuti. So ngayon, pumunta naman ngayon tayo doon sa pangatlo. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na formulas. Ito kadalasan, ito yung ginagamit na approach, lalong-lalo na pag mahilig sa math. Kasi gumagamit ng formulas, syempre. So may mga formula talaga na ginagawa para makuha natin yung saktong sample size. Pero depende to Depende to kung alam natin o hindi natin alam yung ating population o yung number ng ating population. So for the formulas are also being established for the computation of an acceptable sample size. You can use different formulas. Actually, maraming mga formulas na pwedeng gamitin. Kung alam mo o kaya hindi mo alam yung ating population size. Pero for now, doon lang tayo sa dalawang basic o yung laging ginagamit ng mga researchers. Ano ba itong mga formulas na to? So, meron tayong Cochrane's formula and we do also have Sloven's formula. So, siguro, bago natin pag-usapan yung formula, isipin muna natin halimbawa, gusto nating alamin yung study habits ng lahat ng grade 12 students sa FINAS or sa paaralan natin. So, for example, meron tayong 1,200 students. Ang tanong dito, kailangan ba nating tanungin lahat ng 1,200 students about dun sa kanilang information? Siyempre, hindi. Aabutin tayo ng maraming effort, maraming oras, tsaka malaking magagastos natin. Kaya sa research, kumukuha lang tayo ng sample. So, yung sample, ito yung maliit na grupo nakakatawan doon sa population. So, karamihan dyan, kung alam ninyo at alam ninyo yung bilang ng inyong respondents or population, pwede nyo nang gamitin dito yung tinatawag natin na Sloven's formula. So, unahin muna natin si Sloven's formula. So, ang Sloven's formula ay isang mathematical formula. Ito ay ginagamit para malaman yung tamang sample size kapag alam natin yung exact number ng ating population. So, kumbaga meron tayong idea. Kung alam natin kung ilan yung tao sa population, pero kahit hindi natin alam yung gamit yung Sloven's formula, malalaman natin kung ilan yung respondents na pwede natin gamitin. Pero ang sabi kasi dito, ako napansin niyo dito sa information, you have limited information. Use when you have limited information. So, kasi baka malito kayo, no? Ang ibig sabihin dito, ay alam mo yung total population, pero hindi mo alam yung mga information ng bawat respondents. Example, ang population natin is 1,200 students, di ba? So, yun lang alam natin, na meron tayong 1,200 students, pero hindi natin alam minsan ilan ba dun yung babae, ilan dun yung lalaki, ilan ang STEM, ilan doon ang honors, ilan doon ang working students, yung mga information na gano'n. So, kapag gano'n ang situation, pwede natin gamitin ang ating Sloven's formula. No? So, dito nakalagay din, gagamitin din ang Sloven's formula kung ito ay non-probability sampling procedure, yung gagamitin yung technique or sampling technique in getting your sample size. So, paano ba natin to i-compute? Ano ba yung mga kailangan natin? For the Slovenes, kailangan, pag nakakita kayo ng capital letter N, ang ibig sabihin nito, population size. Pag small letter n, ang ibig sabihin nito ay sample size. Pag itong letter E, ibig sabihin ito yung margin of error. So, mga anak itong usapan natin. Sa margin of error, pwede kayong gumamit ng 0.01, 0.02, 0.05, 0.10. Pero sa klase natin, ang usapan natin na gagamitin ng margin of error ay 0.05 or 5%. Maliwanag yan mga anak So ngayon, paano natin siya i-compute? So, itry natin. Example mga anak Ang research natin o ang respondents natin ay grade 12 students na senior high school. So, medyo marami yun. Though alam natin yung exact number, sa una natin gawin, alamin muna natin ang population per section. Example, sa section Pearl, meron tayong 46. Sa section Emerald, meron tayong 44.
Sa section Alexandrite, meron tayong 50. Sa section Jasper, meron tayong 32. So, para makuha natin yung buong population, i-add natin lahat ng population per section. So, pag in-add natin to, magkakaroon tayo ng 172. So, ngayon, identified naman natin yung buong population or the population size. Pero ang tanong naman, Sir, ilan po ang kukunin namin per section? So, bago tayo mag-proceed sa ganon, alamin muna natin ilang percentage ba ang meron, ang pwede nating makuha sa Pearl, Emerald, Alexandrite, and Jasper. So, ang gagawin natin, i-divide natin 46 divided by 172. Ulitin ko ha, 46 divided by 172. Kung ano yung lumabas, ang kukunin nyo is yung 4 decimal places. And then, dahil percentage yung hinahanap natin, iusod natin yon ng dalawa. Kaya ang lalabas dyan, instead na 0.2674, ang gagamitin natin ay 26.74%. Sana nasusundan. Next, 44 divided by 172, yun din yung kukunin natin. So, gagawin nating percent, kaya 25.58%. Next, 50 divided by 172, yun naman yung ilalagay natin dito as percentage. And then last, 32 divided by 172, ito naman yung ilalagay natin dito. So, pag inad natin itong 4 na percentage, kadalasan ang lumalabas dyan ay 100%. May tanong ako, Sir, paano yun halimbawa nagpa-sit work ka or nagpa-quiz ka? Pero nung inad namin, minsan ito ay 100.01%. Minsan naman ang nangyayari ay 99.98%. Okay lang po ba yun? Kasi hindi po saradong 100%. Sa sitwasyon na yon, okay lang. Bakit po naging ganon? Bakit hindi saktong 100? Minsan na nangyayari na ganon. Kasi mga anak, pansinin ninyo, dito sa kinuha natin na decimal places, di ba 46 divided by 172. Pag halimbawa i-divide natin iyon, di naman natin kinukuha kasi yung buo. Yung buong nandun sa calculator, halimbawa 46 divided by 172. Diba dapat dyan 0.2674486. Dapat yun yung ilalagay natin dito. Since ang kinuha lang natin ay 0.2674 or 26.74% at hindi lahat, may pagkakataon talaga na may kukulangin dito pag inad natin. So, okay lang po pag ganon. Huwag pong masyadong matakot. Now, let's proceed. Since alam na natin yung population size natin, gamitin na natin yung Sloven's formula. Again ang Sloven's formula ay ginagamit lang natin ito kung medyo mabilisan. Kailangan natin ng mabilis na pag-compute ng ating respondents. Pero hindi kasi siya kasing accurate kagaya ng ibang mga formulas. No? At saka actually, yung Sloven's formula, ito yung isa sa pinakaluma na paraan ng pag-compute. Kaya kadalasan, hindi na siya talaga ginagamit sa mga research. O baka kasi makita nyo pag naghanap kayo sa mga research, ba't puro Slovenes? Kasi yun yung mga lumang mga researches. Okay. So ngayon, i-ano na lang natin to, ilagay lang natin kung ano yung sample size natin. Ang sample size natin ay 172. 1 plus 172 multiplied by 0.05. So, sa substitute lang natin, direct substitution. Pag ginamitan natin ng calculator, magkakaroon tayo ng 120.28. So, ito ang rules natin mga anak ha. Kung kailangan natin to na itaas, kumbaga from 120.28, siya ay magiging 120. So, kung kinakailangan natin siyang i-round off natin ha. I-round off natin pag 5 pataas yung number sa pagitan nito ha. Pag hindi, hindi. Bakit 120 lang? Sir, na-compute natin ay 120.28. Kasi wala naman 0.28 na tao. Siguro naman din yung gagawin na, meron diyang kalahating katawan. Pagpa-survey tayo sa kalahating katawan, wala naman ganun. So, yung 120 na tao from 172, yun ang ating population size, 128 na lang yung kukunin natin as sample size. So, using Sloven's formula. So, okay. So, ang Sloven's formula, kapag alam mo yung population, ha, yung total population, ha, yun.
Pero pag hindi, mamaya natin pag-usapan. Now, yung na-compute natin na sample size kanina ay 120. So, ngayon, kunin na lang natin yung 26.74% ng 120. Pag ginamit yung calculator ninyo, yan ay 32. Next, kunin natin yung 25.58% ng 120. Yan ay 31. Kung gagamitin naman natin yung 120, yung 29.07% ng 120, yan ay 35. At yung 120 na 18.61% ng 120 ay 22. So, pag inad natin ito mga anak, lalabas dyan ay 120. Pero magkaroon ulit tayo ng disclaimer dito mga anak ha. Again, sa percentage natin, hindi natin kinuha lahat ng mga decimal places. Diba? Ito lang yung kinuha natin. Limited lang. So, minsan may pagkakataon na ito yung data. 32, 31, 35, 22, and 120. And 120 pag inad natin. Pero may mga pagkakataon mga anak na pag kinompute natin using the Sloven's formula, ito ay 121. Pero pag inad natin ito, 120 lang. May mga ganong cases ha. Ito ang rules natin mga anak ha. Okay lang yon. Normal yon kasi again, hindi nga po natin kinuha lahat ng decimal places na meron tayo dito. So pag ganon, ito ay 121 yung na-compute sa Slovenes. Pero pag inad natin to ay 120 lang, mag-add na lang tayo doon sa section na may pinakamababang population size. So sa case natin, ano yung section na may pinakamababang population size dito? Jasper. So ito yung dadagdagan natin ng isa. So, gagawin natin 23 para maging 121. Again, hindi na ako maglalagay sa exam ng rules na gano'n. Automatic na gano'n ang usapan natin, ha? So, hopefully, medyo malinaw para sa lahat. So, may tanong ba tayo about sa Sloven's formula? So, kung wala naman, pwede na tayo mag-proceed sa ating next na formula, which is ang Cochrane's formula. By the way, ang Cochrane's formula, ito ay ginagamit kapag sobrang laki ng population. Okay, hindi natin alam yung eksaktong bilang ng population. Ito yung medyo confusing ha. Ito yung medyo naguguluhan yung iba. Actually, ang Cochrane's formula, ito yung pinaka-accurate. Kaya nga kadalasan ng mga bagong researchers, ito yung ginagamit. No, kasi nga po, ang Cochrane's formula ay pwede mong gamitin kung sobrang laki ng iyong population. Pero pwede mo rin siyang gamitin kahit na-identified mo na yung population. Kasi nga, ang Cochrane's formula ay ginagamit kapag sobrang laki ng population. Tinutulungan tayo kasing malaman kung ilan yung respondents na kailangan natin na mas reliable yung magiging result ng ating research. So, ito yung formula na gagamitin natin for the Cochrane's formula. So, kaya nga siya tinawag na mas accurate mga anak kasi kung napansinin nyo, dito meron tayong confidence level pa din. Meron tayong P, this is the estimated proportion of the population which has the attribute in question. Then yung Q is 1 minus P and then Z is the Z value found in the Z table. So, pag kinompute natin ito mga anak ha, example, ito yung example natin. Your study is for your city and you want to determine how many households whose breadwinner work on-site during COVID pandemic and you do not have enough information about the population. In that case, you are going to assume that the half of the breadwinners in the city are working on-site. So, ganito natin siya ita-translate or ganito natin siya isa-substitute. So, since you lack specific data, i-assume natin that the 50% of the breadwinners are working on-site. Yung confidence level na usapan natin ha, 95%, which is 5% ang ating gagamitin na margin of error. So, the Z value associated with 95% confidence level, kung naalala sa stat, is 1.96. So, substitute lang natin siya sa ating formula. So, magkakaroon tayo ng 384.16. Ito yung ating N sub O na gagamitin. Now, kung identified nyo naman, halimbawa, na-identify nyo naman yung inyong population size, gusto nyo lang gamitin yung Cochrane's kasi mas accurate siya compare sa Sloven's formula. So, ito yung gagawin natin ngayon.
So, gagamitin natin yung formula for the Cochran's. So, ito yun. Pakitingnan ng mabuti. N sub O all over 1 plus N sub O minus 1 over N. So, kung may given na tayo na population size, example, identified naman na natin ang ating population size, pwede na natin itong gamitin. Diba kanina, ang computed natin na N sub O is 384.16. So, pag yan ay kinompute na natin, sinubstitute na natin, magkakaroon tayo ngayon na sample size for Cochran's na 119.60. So, pag ni-round up natin yan, automatic 120 din yan. So, pwede na nating ilagay yan sa ating data. Ito is yung same nung data natin kanina, ha? So, dito 120 at same lang din yung gagawin natin na procedure. So, baka kasi sa ngayon hindi nyo mapansin yung difference ng Slovens and Cochran's. Pero bakit mas ginagamit ng mga researchers ang Cochran's? Bakit mas maraming researchers? Yun, no? Dahil mas accurate ang sample size na binibigay, and also, hindi lang basta kasi nagko-compute ng mga respondents. Kino-consider din natin yung confidence level, yung margin of error, na mas reliable kasi yung nagiging result. Sa madaling salita ganito mga anak, ha? Yung difference ng Slovens and the Cochran's. Ang Slovens, gagamitin mo siya kapag alam mo yung sample size at medyo mas nagmamadali ka. Pero again, ito yung mga ginagamit na formulas kahit yung mga dating-dati pa. Pero kung gusto mo ng mas accurate at saka sobrang laki kasi ng population mo, at mas reliable yung sample size na gusto mong makuha, Cochran's formula yung pinaka-okay na gamitin. Sana naiintindihan, no? Yung Slovens formula, gagamitin mo lang siya kapag alam mo yung sample size, nagmamadali ka, gusto mo lang makakuha ka agad ng sample size. Pero ang Cochran's formula naman, gagamitin mo kapag sobrang laki yung population size. Or kung alam mo naman yung population size, pero mas gusto mo lang na maging mas accurate ang iyong sample size, Cochran's formula ang gagamitin. So, sana mas naiintindihan mga anak, ha? Pwede nyo gamitin yung kahit ano sa approaches natin. Pwedeng heuristics approach, literature review, or pwedeng itong formula. Sa formula, siyempre para sa akin, mas okay kung ang gagamitin nyo ay Cochran's formula. Pero again, you have the discretion kung ano yung nababagay sa inyong research. So, hopefully, natutunan. Galingan mga anak.